Paglabas sila ng lungsod, kanilang nakita ang isang... Anong ginagawa mo dito? Summer na summer, pumarty na tayo. Summer na eh, alam mo naman, di ba? June. Pumarty na tayo. Di ba dapat nagbabasa tayo ng Biblia dahil mahal na araw na? Ano, nagninilay-nilay ka dito? Oo. Hindi na uso yan, tol, party na ngayon pagka dumarating ang mahal na araw. Saka naman pa-party. Nasa gitna tayo ng Quiapo. Ano ba yan, partihan na nga ngayon. Saan ba nagsimula yung mga ganyan-ganyan? Nako, yan ang gagawin natin ngayong gabi, mga kapatid. Susubukan natin na bigyan ng mas malalim na pagtingin itong sari-sari mga panata, mga rituales at iba pang tradisyon tuwing Semana Santa. At higit sa lahat, susubukan nating sagutin ang tanong, ano mga ba ang sinasabi ng mga to tungkol sa atin bilang isang kultura? Yan po Tol. ang sasagutin natin ngayong gabi dito sa History. Tama na yan, tol. Pumarty na tayo, tol. Hindi na uso yung magninilay-nilay sa Holy Week. Party na tayo. Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Sa bansa ng 80 milyong Katoliko na lulong sa social media, ilan pa rin kaya ang mga nagtitika tuwing Kwaresma? Imbis na mag-Instagram ng selfie sa Boracay with hashtag blessed. Taon-taon nire-remind namin ng mga tao, no, this is not a holiday, hindi to bakasyon. Yung Semana Santa is the time to reset and recharge. So laging gusto natin na meron tayong reconciliation with God. At yung basically yun yung message nung Kwaresma. Kung dati umaalingaw-ngaw pa sa mainit na hangin ng kumukulot na tinig ng nagpapasyon. Kung dati ay tahimik ang buong kalye dahil Easter Sunday na bumabalik ang broadcast ng telebisyon, ngayon, 24 oras pwede mo nang buksan ang cable o mag-Facebook ka na lang. Ngayon, pag sinabing Semana Santa, ang unang nasa isip, bakasyon grande. Pero di ba, dapat okay lang. Total, sa Kristyanismo naman, ang krus ay simbolo ng pagtubos at kapatawaran. Pero, nako, nung panahon ng mga Romano, ang krus ay kinatatakutan. Nakatatakutan to Oo. dati? O bakit? Dahil ang krus ay isang instrumento ng torture. Matinding paghihirap. O pinahirapan nga siya, no? Tara na, tol. Doon na tayo sa Station 1, Station 2, tsaka Station 3. Tara. Kung mga sinuunang Romano ang nag-imbento ng sopistikado mga konsepto ng pamamahala at gobyerno, sila rin ang nagpauso ng isa sa mga pinakamalupit, pinakakarumal-dumal na paraan ng parusa. Kasi ang origin ng cross, it's a very cruel punishment. In fact, sa mga Romans, ang form of capital punishment nila is decapitation, beheading. Para sa kanila, pinaka-dignified yun. Crucifixion is one of the most torturous, pinaka-cruel na punishment because they allow you to die slowly. Walang dangal. Isang parusang panakot sa mga kalaban ng gobyernong Romano. So kinahihiya ang krus kasi he was executed as a public criminal. May mga ibang simbolo sila ginagamit katulad ng isda. Kasi ang isda ay sa Greek ay ictus. So parang Christus, ictus. Ika-4 na siglo na ng Kristyanismo nang naging katanggap-tanggap ang paggamit ng krus bilang simbolo. Isa sa mga nagtaguy dito, si Saint Athanasius ng Alexandria, na ngayon ay Egypt. Siya ang nagrekomenda ng pagtaang tanda ng krus. Siya ang nagrekomenda ng paggamit ng krus para sa pag-bless. No, tapos pagkatapos nun, unti-unti nang naipasok yung krus bilang isang simbolo ng Kristyanismo. Hanep din, ano? Isipin mo, kumbaga, ang garote, silya electrica, o lethal injection chamber, ginawang simbolo. Kumalat sa Europa ang kaharian na dala ng krus. At noong 1521 ay umabot sa mga islang ito. Nung pumunta yung mga Espanyol dito, hindi sila masyadong pamilyar doon sa mga paniniwala natin. So,
At para magkaroon ng mas malawak na pagtanggap sa Kristyanismo, kailangan nilang mag-adapt mga ibang practice natin, no? Na ginagawa na nung hindi pa tayo Kristiyano, pero ipinagpatuloy. Kaya di naglaon ng mga turong imported ng mga dayuhang pare ay nahaluan na ng mga katutubong paniniwala. Laging gusto natin na meron tayong reconciliation with God. At yung basically, yun yung message nung Kwaresma. Catholicism, simple lang naman Mangumpisal ka, 'di ba? Kapag kamahal na araw, dasalin mo yung sinabi sa'yo ng pari, magsisi ka sa kasalanan mo. But we have a visual nation. Tandaan natin na gusto natin, meron tayong mga manifestasyon na naipapakita natin yung solid natin na pagsisisi sa kasalanan. Nasa dugo lang yan, ika nga na isang commercial ng gamot. May dahilan naman siguro kung bakit ang tawag natin sa ating mga sarili ay Juan de la Cruz. #relate. Yung Pilipino, nasanay tayo sa pagdurusa, may mga suffering, no? Kaya kita mo mga icon natin, kung titignan mo yung Quiapo, no, yung Nazareno, yun ay Kristong nagbubuhat ng krus. May koronang tinik, tapos nagdudugo, ang mukhang nagsasuffer, ganon. So, very close tayo sa ganong klase ng yung suffering. Ate, magkano itong dilaw na kandila? Itong itim. Ayan, saktong-sakto. Pag itim, binay. Pag dilaw kay Marrojas, siguro mas marami dapat yung kay Marrojas. Baka manalo si Marrojas. Easy. Kasi ito, Grace po, puti, blue, Mga Duterte. kapatid, Oh. ano pa nga ba yung mga tradisyon natin tuwing Semana Santa? Abangan sa pagbabalik ng history. Magkano yung kilo ng ham? 960, pwede ba 2,000 na lang? May yaman kami. Pwede, o sige, 2,000 Lord Rivera, ilibre mo. Napakayabang mo talaga sa Oo. Bayton. Pero ang problema nga lang, dahil Semana Santa, di ba sa tradisyon natin, maraming bawal. Bawal ang maingay, Bawal maingay? bawal maglagalag, bawal pumarty. Bawal pumarty, hindi na pwede. At higit sa lahat, bawal kumain ng karne. Bawal kumain ng karne. Eh, ang sarap-sarap ng karne dito, mga hamon dito sa Excelente, bawal. Di, ano yan? Yan nga ang problema dyan eh. Kaya ngayon, alam mo, ang Semana Santa, nagiging parang vacation leave na lang. Eh, kailan ka mag-vacation leave? Pagkatapos na yung, pagkatapos na yung bakasyon, labo mo. Ate, bibilhin ko lahat yan. Pagbalot mo. Quaresma o Semana Santa. Mula sa salitang quadragesima na ang ibig sabihin ay 40 days. 40. Napakahalagang numero sa Biblia. 40 days ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng tubig ang mundo sa panahon ni Noe. 40 days ang pag-aayuno at 40 days mula sa muling pagkabuhay ni Kristo. Pero gaano man kasagrado ang Quaresma, hindi naman ito nakasulat sa Biblia. Meron kasing lumang regulasyon nung year 325 pa na hindi mo pwedeng isabay ang pag-celebrate ng Pasko ng Pagkabuhay sa Paskwa ng mga Hudyo. Yun yung pinakaluma. Alam mo, Jun, puro party na lang laman ng isip mo. Magbasa-basa ka naman paminsan-minsan para Nako, magkait. wag mo kong maliitin ng ganyan. May mga alam din ako. No? Wag Ano ka alam mo? alam mo ba, kahit sarado katoliko tayo, may mga nakukuha din tayong mga impluensya na galing sa kanlularnin at yung impluensya natin sa mga katutubo na pinagsama ng mga tradisyon yan, tol. Nako. Tulad ng mga agimat, di ba? Sa kanlularnin, nung nagpa-flagellation tayo, kasama din yan, tol. Ang pasyon, kwento ng pagdurusa ni Kristo at ang muling pagkabuhay. Sa ngayon, ito ang alam nating pasyon. If you're going to translate it to the Passion, kung makikita mo, una, namatay si Kristo. So patay din siya. No? Pangalawa, inaawit yung buhay in such a sing-song manner, no, may mga tono yan, na parang tagulaylay nga. So kaya doon mo makikita na yung Passion ay pagpapatuloy ng pre-colonial practice pa ng mga Ilocano. Sabi nga nila, kung hindi mo makuha sa santong dasalan, daanin sa santong hampasan. Ouch! Penitensa, level up! Mula sa naratibo ng pasyon, dito sinasabuhay ng mga namamanata ang dinanas si Kristo.
na inutos ni Poncio Pilato. Sa penitensya, latigo na may nakadikit na mga tinik ang hinahampas sa likod hanggang sa magsugat at magdugo. Pero namamatay yung ibang mga hinahampas eh. Kasi yun sa katawan mo, yung mga tinik nun ay lalabas, yung papasok sa flesh mo yun. Tapos kapag hinila na ganun yun, yung sasama na yung balat mo. Sa palagay niya, pag nagganon-ganon siya, lumabas yung dugo niya doon sa likod, hugas na yung kasalanan niya. Tapos pwede siyang di magsimba, pwede siyang uminom-inom na gano'n. Tinatanggal natin yung mga ganong klase ng mga practices. Siyempre, Pilipinas ito. Walang makakapigil sa amin. Pagdurusa at ekspresyon ng kabanalan baka mo. Extreme baka mo. Aba, ang ilang mga namamanata sa Kutod, Pampanga, hindi na mabiro. Ang Catholicism dito sa Pilipinas ay inintroduce ng mga Spaniards, di ba? 400 years ago. So, mostly, no, yung mga traditions natin tulad ng pagdating ng Holy Week, no, tinatakpan ng violet na cloth yung mga santo, no, ganyan, parang tinatago na muna. Pero yung basic, tulad ng pagkukumpisal sa pare, mga ganon, yung mga Lenten observances tulad ng mga fasting, abstinence, influence ng Western yan. Okay, so hindi approve sa ganitong sagad na uri ng pisikal na pagpaparusa sa sarili ang simbahan. Pero mukhang wala na silang magagawa. Ito na nga ang sinasabi natin mga halimbawa ng syncretic na bahagi ng ating Kristyanismo. Mula sa itsura, pananamit, pagpasan sa krus. Walang sinabi dito ang pelikulang Passion of the Christ. Hindi na kailangan ng special effects dito. Ang karahasan, totoo, walang daya. Yun nga lang, sa sobrang click sa mga turista, ang pagpapako, tila isang kumikitang kabuhayan na. Kasi ang nangyayari dyan, dahil yung sabi ng mga foreigners, kakaiba ito, no? Yun na nangyari. Pinupuntahan na ngayon yan. Nagkakaroon tuloy ng mga iba-iba pang issue. Nagkakaroon na issue ng pera. Negosyo. Pero ito tanong, Jun, ano kaya ang meron sa Semana Santa at lagi itong naiugnay sa mga agimat? Lalong-lalo na kapag Biyernes Santo. Sa tingin mo? Tingin mo, tol, magandang pang bling-bling to pag nag-party na ako sa Boracay, no? Pag gusto na ako ng mga chicks. Kakabit ko yun dito. The presence of the sacred can be found in objects, no, in actual objects, no. So, at meron tayong tinatawag na bisa o potensya, no, na ito yung kumbaga kapangyarihan na nandyan lang sa tabi-tabi pero kumakapit siya sa ibang bagay. At pag kumapit yung potensya na yan sa isang bagay, nagiging makapangyarihan yung bagay. Pero of course, parang ang pananaw din nila sa madugong uri ng penitensya, ang say dito ng simbahan, Kaya pigbabawal din namin yun kasi it delves on the magical. Medyo delikado yan kasi kabilang power yan eh. pero kung powers ang pag-uusapan, alamin kung paano kumuha ng powers mula sa kwento ni Kristo ang ating mga revolusyonaryo. Nang si Judas ay madulas, tatlong balbas ay nalagas. Hindi yan yun. Hindi ba yan yun? Pasyon eh! Di ba? Passion nila Tito Vic and Joey, Tsaka binabasa mas mo eh. modern na yung pasyon ngayon, tol. Mas rap na dapat. Nang si Judas ay madulas, tatlong balbas. Mga kapatid, sinasabi na ilang mga scholars ang passion noong 19th century ay hindi lang basta nire-recite o inaawit. Ito ay isinasabuhay. At ayon sa mga pag-aaral, yung mga ninunurawan natin, nakitaan nila ng pagkakahawig ang pasyon, ang paghihirap ni Kristo sa kanilang sitwasyon. Lugmok sa hirap at walang kapangyarihan sa harap ng mga naghahari-hari ang dayuhan at mga Panginoong may lupa. Tol, tingin ko dapat palitan na ng rap to para mas mabilis matapos, di ba? Nang si Judas ay madulas, tatlong balbas ang nalagas. Si Judas ay madulas. Pero kung ang tingin natin sa pasyon ay simpleng pabasa, ang aklat na Passion and Revolution ng scholar na si Reynaldo Eleto ay may nilatag na bagong pananaw.
May bahagi raw ng ating kasaysayan na ang kwento ni Jesus ay maaaring nagbigay inspirasyon sa paghimagsik. Kumbaga, rallying point, no, yung paghihirap ni Kristo dun sa sarili nilang paghihirap. Kaya nakakakuha sila ng maraming miyembro na gusto nyo ba ng pagbabago? Bakit nga naman hindi? Hindi ba't historically, bakit nga ba pinako si Jesus? Hindi ba't dahil siya ay tinuring na panganib sa mga Romano? Ang nooy sumasakop sa bayan ng mga Hudyo. Banta? Panganib sa mananakop? Hindi ba parang pamilyar? Kaya nga may mga kababayan tayo na iba rin ang pagtingin kay Rizal. Marami-rami rin ang mga umusbong na social movements na ito. Mula sa kofradya ni Hermano Pule noong 1830s hanggang sa mga sakdalista noong 1935. Napag-initan ng mga Kastila ang kofradya de San Jose na tinatag ni Apolinario de la Cruz alias Hermano Pule sa Lukban, Tayabas. Simple lang naman ang gusto nila. Ilapit sa masa ang misa na nooy nasa Latin at makapagsilbi sa simbahan ang mga Indio. Pero tinuring silang erehe ng mga praile. Natrete ng mga Kastila at nilusob ang kuta nila Pule noong November 1841. Minasaker yung mga bata, minasaker yung mga matatanda, at ang nangyari ay siya ay binaril, at yung pagkatapos siyang barilin, parang natulad nga din kay Kristo. Nag-alay siya ng dugo, tapos pinaghiwa-hiwala yung kanyang katawan, dinisplay sa iba-ibang lugar sa Tayabas para maging sample. Kung sa panahon ni Kristo ay Romano, sa Pilipinas naman, mga Kastila at Amerikano ang kontrabida. Lahat nag-ugat sa pagnanais na makaalpas sa panghapi at nakatuon sa mga konsepto ng kadakilaan, kagandahang loob, kaginhawaan at kalayaan. At dito nakahalo sa konsepto nila ng revolusyon ay ang mga katutubong paniniwala. At isang dahilan kung bakit matatapang raw ang mga revolusyonaryong ito ay sa paniniwalang poprotektahan sila ng mga agimat mula sa mga bala. Mahaba-haba rin ang evolusyon ng ating mga Lenten traditions. Ang tanong, kaya bang mabuhay ng mga gawain ito sa harap nito? At nito. Mas na-enhance pa nga ng pagiging digitized yung ganitong mga uri ng paniniwala kasi pwede mo siyang i-upload sa internet. Mas nagiging accessible na nga siya dahil sa digital technology. Ano man ang mangyari, may dahilan pa rin siguro kung bakit ang Pinoy ay si Juan de la Cruz. Tatlong klase ng Juan ng Pilipino, yung Juan Tamad, di ba, yung ayaw magtrabaho, ganyan. Juan de la Cruz, yung Juan na nagpapasa ng krus, de la Cruz. At saka 1, 2, 3, mga nanloloko. Joke ko na lang yun. Mga kapatid, ano nga ba magagawa natin? Ito mga pakuan, ito mga penitensya, ito mga pabasa, pasyon, agimat, anting-anting. At kung ano-ano pa, mga kapatid, ito ay mga natatanging pagpapahayag ng ating kultura, ng ating mga takot, nasa, dusa, ligaya at pananampalataya. Ito ang nagpapapinoy sa atin. Pinoy baka mo, tsaka ligaya at kultura. Yun na yung toll stations 1, 2, 3 na tayo sa Boracay. Tara na! Tandaan mga kapatid, hindi lang po paminsan-minsan ang kultura ay kasaysayan. At yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord de Vera, siya po ang party boy na si Jun Sabayton. Nagsasabi, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay? Wala talaga saysay yung ginagawa mo kasi hindi na uso yung Semana Santa. Party na tayo, tol! Woo! Watch me, Nay! Watch me, Nay, Nay! Watch me, Nay! Pamilyar ang kwento. May mga magsasaka, may hinaing, nagprotesta. Pero ang tugon sa kanilang estado, bala. Mga kapatid, ang nangyaring karahasan sa Kidapawan ay hindi po una sa ating kasaysayan. Ngayong gabi, dito sa history, ibabalikan po natin ang mga kwento
ng mga taong humingi lang na makakain at lupang masasaka pero ang sagot sa kanila, bala. Akala ko ba naman sa naiyala sila nagtatanim ng bala eh. Pati pala yung mga nagtatanim, itataniman din nila ng bala. Ano ba yan? Teka nga muna, bakit sila ang lalaki ng mga dala? Bakit ikaw yan lang ang dala mo? Eh, Lords, alam mo naman, Lords, ako ang Panginoon dito. Ano ka ba? Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Taong 1935, nagulantang ang buong mundo nang bumungad sa mga pahayagan ang larawan ng mga bangkay na nakahanay sa Cabuyao, Laguna. Ito ang mga labi ng mga sakdalista. Ang rumisponde, mga tropa ng Philippine Constabulary sa pamumuno ni Juan Cailes. Ang iba, pinagbabaril pa raw habang sinusubukang magtago sa loob ng simbahang ito sa Cabuyao. Karamihan sa mga miyembro ng sakdalista ay mga mahihirap. Sa katunayan, karamihan sa kanila ang mga dala, mga tabak. Tabak lang din ang dala ng mga miyembro ng Lapiang Malaya na magtipon sila sa Taft Avenue noong Mayo 1967. Ang 86 anyos nitong pinuno na si Valentin de los Santos ay dati ring sakdalista. Pero ang tingin naman ng iba kay Tatang, medyo may sayad. At nakakausap pa raw ni Tatang si Bathala at ang mga espiritu ng mga bayani ng kasaysayan. Kasama na si Rizal. Araw ng linggo, nagtipon-tipon ang daang-daang miyembro ng Lapiang Malaya para ipanawagan ang pagbibitiw ni Marcos. Nag-start na yung march. Yung convergence talaga nila dun sa Taft Avenue na nagpanic na rin kasi yung mga tao and it caused a red flag suddenly in the police. And of course, nagkaroon na ng confrontation and because of the fact that they were armed, made the police action now justified. Ano ka ba? Pati Sumuko rin naman si Valentin de los Santos. Yun nga lang, imbis sa kalaboso, dinala siya sa mental hospital. Pero hindi ako baliw, ha? Hindi ako baliw. Gusto mo, gumapang pa tayo sa putikan, eh. Di ba? Gumapang tayo sa lusa. O, di ba? Okay ba sa'yo yan? May sawa na yan. Ha? Okay lang? Hindi ka na dito, be. Yun nga lang, sa mental, sinama si Tatang sa selda ng isang pasyenteng bayolente na may problema sa pag-iisip. Ginulpi niya si Tatang habang natutulog at matapos ang isang linggo, si Tatang ay namatay. Pero ang sinulat ng mga doktor na official cause of death ni Tatang, pneumonia. Anyari? September 20, 1985, naganap sa Negros Occidental ang Escalante Massacre. Sinusundot ko, baka may bubuyog, eh. Walang bubuyog dyan. Wala ba, te? Meron dyan, lupong yata. Ulupong. Ito, Ulupong. ulupong, oh. At kung may lugar sa Pilipinas sa karapat-dapat na tawaging social volcano noong mga panahong yon, ito ang mga isla ng Negros. Sa mga ekta-ektarya mga tubuhan dito, makikita ang matinding pagkakaiba sa buhay ng mga sendero at ng mga magsasaka. Ilan taon ring bagsak ang industriya ng asukal. Magpoprotesta sila sa tumitinding gutom, kahirapan at militarisasyon. Ang bayan ng Escalante ay 98 kilometers mula Bacolod, kung saan meron ding malawakang pagkilos. Bandang tanghali, bigla na lang sinimulan ang pag-disperse sa mga rallyista. Water cannon muna bago tear gas. Kapit-bisig ang mga nagpoprotesta habang sumisigaw, bigas, hindi tear gas. Hindi sundalo pero mga paramilitary forces ng Citizens Home Defense Forces ang nagpaputok. Ang resulta, daan-daan ang sugatan habang 21 ang patay. And so what happened? It virtually faded into oblivion, you know? Pero kahit sa ilalim ng bagong administrasyon na nangako ng demokrasya at pag-asa, hindi pa rin natapos ang gantong klaseng karahasan. Ang Menjola at Luisita, alamin sa pagbabalik ng history.
Isang taon matapos ang Escalante Massacre, matagumpay na napatalsik ng people power ang rehimeng Marcos noong 1986. Nagluklok ang sambayanan ng bagong presidente. Corazon Cojuangco Aquino. Si Corazon Cojuangco Aquino. May bahay ng pinaslang na si Ninoy Aquino. Pero ang hiyawan ng tagumpay agad napalitan ng mapapait na sigaw. Pero, Enero 1987, wala pang isang taon sa pwesto si Cory Aquino, naganap dito sa Menjola. Ang tinatawag na Menjola Massacre. Enero 15, 1987, nag-umpisang magkampo ang mga magsasaka mula sa gitna at timog Luzon sa harap ng nooy Ministry of Agrarian Reform at Department of Agriculture. Kaya kami nagpunta rito, hinihingi namin ipatupad yung tunay na reforma sa lupa. Sigaw nila, ipamahagi ang lupa sa bawat magsasaka ng libre. Itigil ang amortization sa mga lupang sinasaka at alisin ang lupang hawak ng mga Panginoong may lupa. Yun nga lang, hasyendero ang Pangulo. Makakatikim siya ng lupit at ating tinatawag na pakikibaka. Kaya mga kasama, ngayong gabi hanggang bukas, ito natin ang mga araw. Patindihin pa natin ang pakikibaka sa magkakataon. Pinangunahan ni Jaime Tadeo, leader ng kilosang magbubukid ng Pilipinas, ang protesta. Tadeo was one of the constitutional commissioners who sat at the Constitutional Commission for the creation of the 1987 Constitution. And one of the things na pinaglaban niya dun sa formation nung sa Constitution was yung creation ng Comprehensive Agrarian Reform Program, yung CARP, no? It was watered down because many of the members of the commission were said to be landowners. Tandaan mo lamang na nung panahon Nakiusap pa noon si Tadeo sa nakaupong Minister of Agrarian Reform na si Gerson Alvarez na iparating sa Pangulo ang hinihiling na tunay na reforma sa lupa. sa pag-opisina ko, pag maliwalas ang lahat, bumuo tayo ng dalawang komite upang suyurin natin lahat yung mga maliliit na bagay na yan. Pero sagot daw ng Pangulo, hintayin na lang daw ang ratifikasyon ng panukalang saligang batas. Habang nagugutom ang sambayalang Pilipino, ang ating presidente naglalako ng isang mapanglinlang na saligang batas. Ikapitong araw ng rally, Enero 22. Mula Quezon City hanggang Liwasang Bonifacio, nasa halos 20,000 magsasaka ang sama-samang nagmarcha patungong Malacanang. And the only way at that time, which was very popular in the 80s, to fight for something that you want is to go to Malacanang in the rally. Pagdating ng Menjola, nakaabang na ang mga Marines at ang mga pulis. Tumindi ang tensyon sa pagitan ng mga naka-uniforme at magsasaka. Pasalubungan natin ang mainit na palakpakan ng paparating na kilusang magbubukid ng Pilipinas. Maya-maya, makikitang pinasok na ng mga magsasaka ang barikada ng mga pulis. Nag-umpisa na ang batuhan. At maririnig na ang putok ng mga baril. My fellow reporter at that time, noong 89, I was working for Manila Bulletin, I asked him who really fired first sa Menjola incident. Ang sinabi sa akin nung reporter, because he was there, pag ang sundalo daw ay ang unang nagpaputok, patay dapat ang pulis sa harap. So what was he saying? It seems that it was the Manila police according to him. Matapos ang humigit kumulang ng 20 minutong marahas sa pagbuwag sa hari ng mga realista, ito na ang eksena. 13 magsasaka ang patay. Mahigit 100 ang sugatan.
Isa sa napansin ni Nery Colmenares, dating human rights lawyer ng mga panahong yon, wala raw negosasyong naganap. Talagang pinag-init nila yung dalawa. Tapos later on, yun na, may tulakan na ng konti, may putok na. Remember it right, may peace process na nangyayari noon. Kaya ang analysis, sinadya yung Mindiola Massacre para masira yung peace talks. Kasi may mga elemento sa gobyerno at sa military na ayaw matuloy ang peace talks. Sa sobrang pagkadismaya, nagbitiw sa gabinete ng nooy chairman ng Presidential Committee on Human Rights na si Jose Diokno. Isa makabalik. Tapos that's why siguro one way of detaching himself with the with the government kasi government agency ang di ba? Presidential Commission on Human Rights. Nagimbal ang buong mundo sa nangyari sa Mindiola at naging blakay ito sa bagong-bagong gobyerno ni Cory Aquino at ang kanyang tumataginting na imahen bilang simbolo ng demokrasya. It cost Cory Aquino the Nobel Peace Prize. Kasi nung year na yon, she was on top of the list of the Nobel Peace Prize nominees. In fact, winidraw nila yung nomination kasi mga farmers. Tapos under her watch siya yung presidente, no? Di ba? Mahirap yan. Tapos Peace Prize pa Nobel Peace Prize Ang problema ni Cory sa mga magsasaka, hindi pa nagtatapos sa Mindiola Massacre. Ilang dekada matapos ito, ang lupa na nila ang pinagsisigawan ng mga magsasaka. Nalampasan man ng kanyang termino ang naiwang tinik ng Mindiola Massacre. Parang bakas ang araro pa ring nakabuntot kay Cory at sa mga apelidong Aquino o Juanco ang pait ng hinaing ng mga magsasaka. Ang lupain kasi ng kanyang pamilya sumentro sa kontrobersya, ang Hacienda Luisita. Binili ito ni Jose Juanco Sr. noong 1957 mula sa Tabacalera, isang korporasyong Espanyol, ang Central Azucarera de Tarlac. Ang ibinayad, pautang ng Bangko Sentral ng Pilipinas at GSIS sa kondisyong ibabahagi ang hasyenda sa mga magsasaka matapos ang 10 taon. Lumipas ang 2 dekada, hindi ito nangyari. Pero may mosyon sa Court of Appeals ang pamilya nila Cory. Ginigipit daw kasi sila ni Macoy. Dahil din daw sa bayad utang, kadalasang nasa 9 na piso na lang kada araw ang naiuwing sweldo ng mga trabahador. Ang di raw pagtugon sa reforma ng lupa, nagdulot ng gutom, hanggang ang mga sikmurang di na makatiis, nagsama-sama at nag-aklas. Nagsimula ang tensyon nang magbawas ng empleyado ang hasyenda. Higit 300 tauhan ang nawalan ng trabaho. Hiling nila, dagdag sahod at mapasa kanila ang lupang matagal lang pinaglalaban. Hindi na na-disperse ng mga pulis ang mga manggagawa. At matapos ang 10 araw, Nobyembre 16, 2004, 7 magbubukid ang namatay. 40 realista ang sugatan sa tinaguriang Hacienda Luisita Massacre. Meron isang halimbawa ng overkill. Ito yung Hacienda Luisita. Siyempre, ayaw magpa-disperse. Kasi legitimate ang issue Reasonable ang issue. Bakit freedom of assembly ito Nung binaril na nila, 7 ang namatay. Ito, makita mo rin, tumatakbo na, binabaril pa Napaka-pamilyar lagi ng mga kwento dyan, May sinusundan talagang template may pattern talaga. Magsasaka, binaril ng pulis. Kundi pulis, mga sundalo. May sinusundan pattern. At ang depensa naman lagi ng panig ng gobyerno. May nagpaputok galing sa mga magsasaka o kaya iisihin nila yung NPA. Sila daw yung nagpakana, di ba? Nako. Pero etong tanong mga kapatid, sa lahat ng mga kwentong yun, meron ba na kahit isa na nanagot? At ito ang mas mahalagang tanong. Ganon din kaya ang mangyayari sa Kidapawan?
Sa madudugong mga engkwentrong ito, walang malaking tao ang napanagot. Sa insidente ng Escalante, si dating Negros Governor Armando Bustillo na sinasabing nanggipit sa mga magsasaka, nakalipad pa Amerika at doon na pumanaw. No lesson learned doon sa Escalante. Ang lesson doon talaga, you can get away with it unless small time ka talaga na pwede kang isakripisyo. Makalipas ang 28 taon, wala pa ring hustisya ang Menjola Massacre. Sinubukang buksan ang kaso pero hindi nagtagumpay. Ang mga opisyal na dawit umano sa paggamit ng dahas, di ba't nakalusot at nailuklok pa nga bilang mga opisyal ng gobyerno? Ito kasing indoctrination ng military, pinapasa nila sa fellow officers nila na tinitrain nila. No, so if it is not corrected, pati yung orientation, pagpapatuloy yan. Enero 2005, nagsampa ng kaso sa ombudsman ang mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita. Pero matapos lamang ang ilang buwan, agad ding binasura ng ombudsman ang kaso. Ang mga may kinalaman sa dispersal nasa pwesto pa rin. At sa panibagong insidente ng karahasan laban sa mga magsasaka, may hustisya pa bang mararating o kanya-kanyang tulog na lang ba sa pansitan? Pauwi kami, papunta ng mapabalik na Maynila, nabanggit ni DILG Secretary Mel Sarmiento na kinabukasan patungo siya ng Kidapawan. At ako naman po yung nagtanong, anong gagawin mo sa Kidapawan? Sa totoo lang po, doon ko lang narinig sa unang pagkakataon na meron palang nangharang ng highway sa Kidapawan at nagkaroon ng isang violent dispersal. Alam po nyo, talagang 24/7, 365 days ang trabaho ko po. Paminsan-minsan po, nagre-reklamo na rin yung katawan ko. Hindi kaya yan din ang naging hinaing ng mga magsasaka. Ang nagre-reklamong katawan, samahan pa ng sikmura. Bigas ang hiling, bala ang binalik. Ganito na nga lang ba talaga ang kapalaran ng mga magsasaka? Ang kumayod, pakainin ng sambayanan, magutom, lumaban, at patayin. Kasi hindi naman yan magrarally kung hindi gutom eh. Hindi naman yan magrarally kung walang issue na kahirap naman mag-rally. Lord, mainit yung araw. Ibig sabihin may kahirapan talagang nangyari na tumulak sa magsasaka para pumunta doon. Unless ma-stop natin yung impunity, in the same way, kung ma-stop natin yung impunity sa corruption, ma-stop natin yung impunity sa mga pagpatay na ginagawang ganyan, doon lang magkakaroon ng siguro pagbabago. Kasi matatakot na yung di ba? Yung mga naka-uniforme na gawin yon because they know that they will not get away with it, di ba? Ay, ang lungkot lang isipin, mula noon hanggang ngayon, ang mga sundalo, ang mga pulis na naatasa dapat na depensahan o pangalagaan ang mga walang kapangyarihan, ang siya pang nagiging instrumento ng Estado ng pang-aapi. Pero mga kapatid, hanggat walang nananagot, hanggat walang napaparusahan, umasa ka ng 1,000 at isa pang mga Escalante, Luisita, Menjola at Kidapawan. Ano pa naman slogan nila? To serve and protect the ruling class! Easy. Mga kapatid, yan po ang history natin sa gabing ito. Kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Ako po si Lord de Vera, nagpapaalala. Kung wala ring magsasaka, walang mababaril ang mga pulis. Easy. No? Kung wala magsasaka, ang bayan, nga. Ha? Hanapin ko muna aking mga tauhan. Pinapasweldo ko pa naman sila. Alam mo naman ako, Panghinoon ako dito, tol. Di ba? Hindi halata. Ako'y Panghinoon dito. Best Educational Program. Ang parangal ay binibigay kay para sa History with Lord, ABC TV5. Ng TV5. Isa po ito sa pinakamataas kasi Best Educational Program. At ang nagbigay pa po, ang mga educators. Hindi po mabubuo ang programang ito kung wala po ang mga guro.
Buti pa dati, walang traffic eh. Modernong mundo, yan ang akala mo. Alam mo ba sa Bayton, mga kapatid? Panahon pa lang ng mga lolo at lolo ng lolo natin, meron ng traffic. Nagka-traffic yung mga Hindi bago kalesa. yan. Ang tanong ngayon, paano ba tayo humantong sa gantong uri ng kalbaryo? At meron pa bang solusyon ito, mga kapatid? Ngayong gabi, babalikan natin ang kasaysayan ng pagbohol-bohol ng mga sasakyan. Ngayong gabi, dito sa History. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Traffic? Sus, hindi naman fatal yan. Ano ba naman nang magkaka-hypertension ka at atakihin sa puso dahil sa matinding stress dulot na nakakaimber ng usad, pagong, dadaloy ng mga sasakyan? Ano ba naman yung bilyong-bilyong piso na lulugi dahil kasabay na mabagal na takbo ng mga sasakyan ang makupad na takbo ng mga negosyo? Ulitin natin, hindi raw fatal ang traffic. Pero bilang nag-apologize na si Kuya, move on na tayo. Kahit mahirap mag-move on sa mga kalsada ng Metro Manila, ikasama ang Pilipinas sa buong mundo na may pinakamatinding problema sa trapiko. Base yan sa 2015 Traffic Index ng Numbeo, isang multinational research firm. Paano ba tayo humantong sa ganito at paano tayo makakaabante? Pero bago umabante, tara, umatras muna tayo. Bago pa man tayong masakop ng mga dayuhan, ang mga sinaunang Pilipino tanging sa mga katubigan lang bumibiyahe. Ang mga ilog ang ating mga kalsada. At dito, expert tayo. Yung paggamit ng bangka, no, ay pangkaraniwang paraan na ginamit ng mga ating mga ninuno para makapagbiyahe, no, mula sa iba't ibang lugar. At mula nung sakupin tayo ng mga Kastila, pinauso nila ang mga kali at gulong. Inalis nila ang mga Filipino sa kinasanayang pagbiyahe sa mga katubigan. Ang mga bangka napalitan ng mga digulong na sasakyan. Nagsimula ang paggamit ng mga kabayo, no, at iba't ibang hayop na pang-travel. Nagkaroon na ng paggamit ng karwahe, paggamit ng mga iba't ibang sasakyan ng kalesa, no, na para makabiyahe ang mga Pilipino, mga Kastila, no, from one place to another. Sa madaling sabi, instrumento ng pananakop ng mga Kastila ang mga karwahe at kalesa. Mas madali nga naman silang makabiyahe sa iba't ibang lupalop gamit ang mga digulong na sasakyan. Hanggang sa naging bahagi na ito ng buhay ng mga Pinoy at dumami na ang mga nagmay-ari ng kalesa. Kaso mo nun, hindi naman kalawakan ang mga kalsada. Kaya ang ending, kahit mga kalesa, kailangang tumigil at huminto kung minsan. Gaya na lang na makikita sa larawang ito. Grabe, ibang klase siguro dati, no? Ang ganda ng Metro Manila. Walang ka-traffic-traffic at higit sa lahat, walang polusyon, di ba? Alam mo lang, walang polusyon. Pero meron. Ibang klaseng polusyon ang malalanghap mo nun sa mga syudad ng Maynila. Halika, Bogs. Ayan. At least organic yan, di ba? Kung kabayo yung ginagamit mo, kung kalabaw, siyempre, nagdudumi yun. So, of course, hindi naman nalilinis yung kalsada palagi. So, there was that smell. Pero mga katol, matapos ang ilang daang taon, pagkatapos ng kalesa, dinala ng mga Kastila sa Pilipinas ang isa sa magiging pangunahing mass transport systems sa Maynila. Ito po ang Tranvia. Ito rin, aalis na. Doon tayo sa Wild Duck. Sa Dewey Boulevard. Pupunta ka sa Patay. Yung may cultural show. Okay, sa Patay Sindi. Okay, tara. Isang mamera lang. Para itong maliit na bus na bumibiyahe sa kalsada, hatak pa rin ng mga kabayo. Taong 1888 nang una itong pumasada. Ang rota, Maynila, Pamalabon. Tramvia is streetcar. So, mass transit na ito. So, even before jeepneys, even before buses, meron na silang rail system. Yung Tranvia, nanggagaling sa Pasig, no? Tatawid ng Pasig River yon, tuloy sa Maynila yon sa Loton, no? Ang one way nun, 3 pera.
Ang round trip, 5 din, no? Mula Pasig, may sawarap ng simbahan, papunta sa Loton, which is the post office. Ilang taon lang matapos dumating ang Tranvia, nagsimula ng marinig ang ingit mula sa mga daang bakal. Tinatag ng mga Kastila ang Ferrocarril de Manila-Dagupan noong 1892. Ito ngayon ang ninuno ng Philippine National Railways o PNR. Pero sa pagdaan ng panahon, kailangan ding makibagay ng Tranvia at Kalesa. Lalo pat pagdating ng mga kano, dumating na rin ang mga kotse. Pero mga kapatid, pagpasok ng mga Amerikano, ang Tranvia nag-upgrade. Kung dati ang humihila dito ay mga kabayo, ngayon, di kuryente na. At nung taong 1905, ang nag-take charge dito ay walang iba kundi ang Manila Electric Rail and Light Company, alias Meralco. Huy! Ano luwag-luwag dito? Malamang kung si Abayan, yun dumating yung tren, tapos titirik, tapos tutulog, maraming tubig, tapos yun, nasa dyan. Minom ko na naman. Naglagay sila ng mas malaking mga tren ng Tranvia, no, mga cars ng Tranvia, at it became tulad ng jeep, no, a popular means of transportation, not only for the rich, hindi sasakay kasi mga rich may kotse din, no, but it became a popular means of transportation for the middle class and of course and the lower class, no. At dahil nasa 20,000 pa lang ang populasyon sa Kamaynilaan noon, walang siksikan at walang balyahan sa loob ng Tranvia. At pagsapit ng 1913, natapos ang Meralco ang may 12 linya ng mga Tranvia. Sa kaso mo, sa lakas ng impluensya ng kulturang kano, ayun, dumami ang mga Pinoy na bumili ng mga sasakyan. Buti sana kung kaya ng mga kalsada natin ang mga dumaraming bilang ng mga kotse. Pero ano muna, mamaya babalik ang history. Grabe tong sikip naman dito sa Maynila. Di katulad sa lugar namin, sa BGC. Maluwag kaya doon. Ganito kasi pagkakadesenyo ng mga Kastila nung araw. Oo. Pero nung pumasok na yung mga Amerikano, doon na nagsimulang lumuwag, lumapad, at dumami yung mga kali sa Maynila. BGC na lang ako. Pagdating ng mga kano, bitbit nila ang automobile. Remember, ang Pilipinas ay ginawang colony ng Amerika para sa mga Amerikano, hindi mo para sa atin no? Kaya all the comforts of of home, if you want to use the American term, has to be brought here. Then of course, Filipinos who were rich saw the beauty of cars and the necessity of faster transportation, started buying cars. Pero bago magsimula ang World War II noong 1941, abay, lumobo na ang bilang ng mga rehistradong sasakyan sa bilang 60,000. Kung tutuusin, parang maliit na bilang lang kumpara sa 8 milyong rehistradong sasakyan ngayon sa kasalukuyang panahon sa LTO. Pero dahil konti masikip at makitid ang mga kalsada noon na dinisenyo pa ng mga Kastila, sureball na nag-traffic sa mga kalsada. Sa litratong ito noong 1940 sa Jones Bridge, makikitang may pagbabagal na ng galaw ng traffic ng mga kalesa at kotse. At eto pa, dahil sa masikip na kalsada, hindi maiwasang magbanggaan ang mga kotse, pati na rin ang mga kalesa. Masikip kasi ang kalye pa noon, mga one lane, no? Kaya't hindi maiwasan, no, na magkakaroon ng aksidente, no? But slowly, na-relegate ang mga kalesa to the side streets. At ang mga kotse ngayon ang nag-occupy ng mga kalye. Kaya mga kano, maya't maya na lang kung magpagawa at magpalawak ng mga kalsada. Mula sa City Beautiful na plano ng sikat na arkitekto at urban planner na si Daniel Burnham noong 1905 hanggang sa pamamalakad ng pamahalaang Commonwealth ni Manuel Quezon noong 1935. Kaya may access roads ka, no? Parang may center and then you have radiating roads outside. Puro malalaking highways ito. And again, since kulang yung pera, it never developed that way. Hanggang sa pumutok ang World War II.
wasak ang Maynila. At nawala na rin ang pampublikong transportasyon sa bansa. Ang Tranvia, nagkadurog-durog. At dahil may kamahalan ang muling pagpapagawa nito, hindi na ito binuhay. Pero mga kapatid, pagkatapos ng World War II, ang Tranvia, pulbos, wasak. At ang pumalit, ang umusbong, ay isang sasakyan na hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin. Yan ay walang iba kundi ang jeepney, na kung tutuusin, ay resulta lang naman ng surplus ng mga Amerikano. Grabe tol, mula Binondo hanggang dito sa may San Sebastian, hanggang Malacanang. Ay naku, may Tranvia. Tapos binulbos lang pala, matindi. Hindi ka ba nakikinig kanina? Yan sinabi ko, napulbos nga. Napulbos? Oo. Galit ka yata eh. Gusto mo pulbusin kita dyan eh. Sige nga. Dahil lang ah. Ayan. Medyo shiny na ako eh. Ang mga naiwang jeep at truck ng US Army ginamit bilang pampasaherong sasakyan na tinawag na jeepney. At hanggang ngayon, ito pa rin ang hari ng ating mga kalsada. What they did, niretain yung makina, yung katawan, pinalitan, hinabaan, nilagyan ng silya. Pero yung silya ay hindi na paharap, kundi patabi na lang. Slowly na-develop ang jeepney, no? Pero kung sa ngayon, marami ang umaasa sa jeep kung saan kayang pagsiksikin ng Manong Barker hanggang 25 sa jeep, ibahin niya noon. When you look at it, okay yung jeepney sana in the beginning because limited yung population, but also limited yung carrying capacity ng jeepney. So if you look at it in terms of fuel efficiency, maliit ang efficiency ng jeepney. At hindi pa man siguro uso noon ang mga pasaway na driver, jeepney man o pampribado, hindi pa rin maiwasan ang mga aksidente. Lalo't pagtapos ng World War II, mula sa pagmamana sa kaliwang bahagi ng daan, nilipat sa kanan. Ito ang resulta. 1945, right after the war, nilipat na namin sa kanan. And then, daming umangal, kailangan mas malaking change time. So eventually, I think by July. But that day, ang daming aksidente. Kasi syempre, Naninibago. Oo, naninibago, hindi pa sila sanay. And so talaga nagkabungguan. At ayon pa sa Highway Planning Survey na sinagawa ng Amerika noong 1948, matetrace sa mapang ito ang mga lugar na may pinakamalubhang traffic. Sa tinatayang mahigit 1 milyon sasakyan bumabiyahe ng taong ito, 65% ang bumabagta sa mga syudad. At dahil Maynila ang pinakasentro, dito madalas magkaroon ng mabigat na traffic. You look at the plans, ang gagaling sana ng plans, but kulang ng pera. And I think because also of the rapid change in government, yun nga, still, may pera ba, may political will, those are the main problems. At ang pagsisikip sa mga kalsada, nagpatuloy hanggang sa panahon ni Pangulong Marcos. Yung mga panahon na yun, Jun, talagang hindi na mapigilan yung pagdami talaga ng mga sasakyan at pagsisikip ng mga kalsada. Kaya taong 1966, ipinagkaloob ng gobyernong Marcos ang prangkisa sa isang kumpanya para gumawa ng isang monorail system sa loob ng lungsod. Parang ganito, monorail. Hindi yan monorail. Yung monorail kasi isang buo lang yung tracks nun. Bakit hindi Ito pa pwede dalawang to? magkahiwalay. So, double rail. Ang tawag dyan, Automated Guideway Transit. Proyekto yan dito sa loob ng UP ng Department of Science and Technology. Sana pala ilabas na to At para alam mo malapit dyan sa Bayton, gawang Pinoy yan. Pilipino to. Oo, original concept yan. Ganda. Sana may ilabas na to. 2019 daw. Mga pwede 2019 siguro pero dito lang magamit. sa loob ng UP. Tinetesting pa lang ngayon to sa UP. Dito lang sa loob ng UP 2019. One of the first plans to modernize transport in Manila was I think in 66 or 67. May plano sila na magtayo ng monorail dito. Monorail, And it was ambitious. Kasi monorail, it will not take too much ground space. Tapos single rail siya. And then mass transit system. In fact, may law. There was a law passed to create the monorail company. And then may pera na inalot. Walang nangyari. This was about 1966. No? The first of the modern mass transit. Sayang. Bukod sa monorail, may iba pa mga plano inilatag para sa Metro Manila. Pero mga kapatid, ang mas magandang tanong ngayon, alin ba ron ang nasunod? Ang sagot sa pagbabalik ng history.
Eto na nga, hindi na nga napigilan ang paglala ng traffic at pagsisikip ng mga kalsada. Kaya solusyon, tren. Mga kapatid, taong 1973, nagpasa ng isang pag-aaral ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa gobyernong Marcos. Ito sana ang tutugon sa paglobo ng populasyon at pagde-develop sana sa mga nearby areas, yung mga karatig na pook. Dahil sa lumulobo ang populasyon ng Maynila at dumaraming bilang ng mga sasakyan, kinailangan ng gumawa ng mga bagong daang bakal. Kailangan ng trains natin dito. Not buses anymore, but trains. If you look at the system, trains kasi rapid transport yun. Mass transit. Buses, mass transit din, but on a smaller scale. And then yung smaller levels, jeepneys, bicycles, kalesas, these are feeders. They will lead to the bus stations, they will lead to the train stations. Bottom line, ang tren dapat ang main mo. Exactly, o yung train or the bus. Sa isinumiting plano ng JICA, pagkokonektahin ng unang linya ang Quezon City at Las Piñas. Ang ikalawang linya naman ang magdudugtong sa Novaliches at Cainta, Rizal. Line 3 naman ang babagta sa Highway 54 o EDSA. Ang Line 4 mula Marikina, Pazapote. Habang ang Line 5 babaybayin ang Quezon City hanggang Bulacan. So may radiating systems na ito by that Palabas. time. Palabas. So again, the idea of suburbs, city, yung rapid transport between that area. Muling nagpasa ang JICA ng pangalawang plano. Nirekomenda nito ang paggamit ng heavy rail para isaalang-alang ang paglobo ng populasyon sa Metro Manila. Pero, imbis sa pag-aralan, nagkomisyon ang administrasyon ni Macoy ng isa pang plano, ang Metro Manila Transport, Land Use, and Development Planning Project o yung M-Metro Plan. At ito na nga ang LRT Line 1 ngayon. Ang kaso mo, hindi nila natansya ang mangyayaring overcrowding hanggang sa dumami ang mananakay. Hindi na kinaya ng LRT1 ang bilang ng mga pasero. Mura nga ito, but it's not cost effective. So yung problema sa LRT1 is maliliit ang cars. So it was designed, yung cars are European style, which cater to a smaller population. So hindi talaga kaya ng LRT1. Naudlot ang pagpapagawa ng mga susunod dapat na proyekto. Hindi nadagdagan ang tren at mga daang bakal. All countries in Asia, siyempre, inuna nila yung railroad. Kasi very reliable means of transportation, maraming nadadala. Doon talaga ko nagkamali kung sino mang namuno sa atin, kung bakit hindi inuna, samantalang if you go to Malaysia, India, ginagamit lahat yung railway, Korea, Japan, etc. Hindi rin nadagdagan pati kalsada. Pero ang bilang ng mga nabendang sasakyan, kahit second hand, lumobo na lang ng lumobo. Kaya alam mo naman sa Pilipinas, kahit gaano kaluma ang sasakyan, biyahe lang. The effect of trade liberalization during the time of President Cory Aquino opened a lot of products to the Philippines that were cheap. A lot of cars to the Philippines would, of course, eventually make progress noticeable. However, the streets were not made for the large volume of cars. Araw-araw, 2 billion pesos ang nawawala sa Pilipinas dahil sa traffic. At magiging 6 billion kada araw pa yan kapag umabot tayo sa taong 2030. Kita mo, ang dami nawawala! Because the movement of traffic means really a movement of people and a movement of the economy. But to have traffic stuck, if you get stuck in the middle of a highway for the next 3 or 4 hours, that's a different kind of progress. Kung paano tayo humantong sa gantong kalbaryo, malaking bagay din daw ang impluwensya ng mga sumakop sa atin. Yung American system kasi is I go when I want to go. Unlike in Japan na sama ka sa grupo, you all work together. I think yung dapat sana yung atin was ganun din. Yung sense of pride, yung sense of individualism, doon na. So this concept, you're not going to be part of the crowd. Nako, Jun. So, ito lumalabas yan. Kung yung mga pinuno lang natin ay may sense of history, kung tumingin lang sila sa kasaysayan, malalaman nila na itong problemang to, noon pa lang, nalaman na ng mga eksperto, na pag-aaral na, na-predict na, di ba? Hindi ko nga alam ito. Pero ngayon, tinan mo, ang dami-dami natin sasakyan, parang metaphor yan eh. Ang dami sasakyan, pero lahat tayo,
walang pinupuntahan. Naiipit lang tayo sa isang lugar. Nako. Kaya tayo hindi umuunlad eh. Mabagal. Alam mo, kung meron lang tayong matinong mass transport system sana, hindi tayo abot sa ganito. Kaya, mga kapatid, yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord de Vera, siya po si Jun Sabayton. Oo. At tanda ng kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, maiipit sa traffic. Tara, tama na daldal. Oh. Maglakad na lang tayo. Sige, maglakad ka. Mas mabilis pa. Magbabike ka. O sige, mag-bike ka. Magka-cancel ka pag nag-bike ka. Ako, mag-Uber na lang ako. Legal na sila ngayon. Huwag kang lilingon at baka malusaw. Lasing ang miting pagbabago. Tinabak-tabakan ko na to dati, ikaw sasapatusin na lang. Yung lintek na malatek na ng mga techniques maga sa peke, parang duplika lang. Bago pa mga nauso ang Dota at YouTube, mga kapatid, once upon a time, kinilala ang balagtasan. Hindi lang gawain tuwing linggo ng wika, kundi bilang pangunahing anyo ng aliw ng mga Pinoy. At sa buwan na ito, ang ika-226 na taong selebrasyon ng pagsilang ng prinsipe ng Makatang Tagalog, Francisco Baltasar, a.k.a. Balagtas, mga kapatid. Pero ang chismis, hindi naman daw si Balagtas ang nagpauso ng balagtasan. At totoo rin ba na ang balagtasan ang pinagmula ng Flip Top? Lahat yan alamin dito sa History! Tara! Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Bago tayo magsimula, itago nyo muna yung bata. Ano ang kulay bagoong na nakasuot ng pruntong? Hindi ba puti, di kayo mag-literal na negro ang pintas? At kami, Makata, di ka uli ng mata. Di nasusulot ang basta ng buti. Maanghang, malupit, mahulay, at malikhain. Tignan mo mukha ka na bunggo. Nakakalang kaya wag kang umapila. Layo ka lang dito, boy. Yan ang rap battle na galing sa hip-hop. Talaga namang ginulantang ng Flip Top ang mundo ng popular na kultura. Kahit unang itong umusbong, malayo sa radar ng mainstream. Kumalat, sumikat, at naging viral na simbilis sa mga salitang lumalabas sa mga bibig ng mga rapper na ito. Pero bago pa man naaliw ang mga Pinoy sa mga maanghang nilang argumento, Teka. nauna na ang sinasabing pinauso daw ni Francisco. Isang tula ng pamamaalam. Tinuturing na pambansang Makata at prinsipe ng Makatang Tagalog itong si Francisco Balagtas. Tubong Bulacan at nagtapos sa Kolehiyo de San Jose ng mga grado, abogasya, pisika at filosofiya. Pero mas na-in-love sa pagsusulat ng mga tula at inihahalin tulad siya kay William Shakespeare sa pagsulat ng tulang Tagalog. Siya lang naman kasi ang lumikha ng Florante at Laura. At siya ang iniidolo mismo nila Rizal at Mabini. Kita mo kahit si Jose Rizal, doon kumukuha ng inspirasyon eh. Matatanda ang si Jose Rizal, alam di umano, nung nawala niya yung kanyang libro ng Florante at Laura, pinatunayan na kabisado niya pala. Ganon din si Apolinario Mabini na nakaroon siya ng salin. Biruin niyo ipinangalan kay Francisco Balagtas. Pero hindi naman daw siya ang nagpasimuno ng balagtasan. Anyari? Natawa ko doon sa isang textbook ng high school eh. Nakasulat sa textbook, ang unang mambabalagtas, si Francisco Balagtas. Di ba mukhang engot yon sumulat noon? Oo, kasi nagkaroon lang ng balagtasan noong 1924. April 6, 1924. Doon lang talaga nagkaroon ng pagtatanghal ng balagtasan. Sa aral natin, sa gamit bisig din. Wala ang panahon sa aral yan. At ito na nga ang simula ng debating patula ng mga Makata. Magaling kang tumula. At ang pagtula, ibig sabihin, marunong ka magsukat at tugma, marunong ka manalinhaga, at kaya mong on the spot tumula. Ganon yung pagiging Makata nun. Ang mga sinaunang rockstar ng balagtasan, walang iba kundi sina Florentino Collantes at si Jose Corazon de Jesus, o mas kilalang Joseng Batute, na itinanghal na hari ng balagtasan. Nung una,
impromptu lahat. Okay. Pero kinalaunan na meron na sila mga kope. Ang kagandahan sa balagtasan, pwede mong laruin, no, yung siguro yung imahen o yung tunog at minsan yun nga iayon, no, sa mga isyung kontrobersyal. Handog namin sa inyo ay minanang balagtasan. At dahil wala pang microphone at amplifier sa mga panahong yon, mas malakas ang boses, mas maindayog, at mas may damdamin, mas panalo. Ang lahat ng hakbang Kaya nga high pitch eh, parang pasyon. Di ba napansin niyo yung pasyon, paano ba kinakanta? Di ba normally kakanta tayo, ang tangi kong pag-ibig, ay minsan lang, ang tangi kong pag-ibig, kailangan ganon, amplified. Ako po ay Makata, mayamang-mayaman sa tula at taba. Hindi lang sagupaan ng mga Makata ang naging impluwensya ni Francisco Balagtas. Di dapat itago! Mas malaki raw ang naiambag niya bilang simbolo ng pagiging astigin ng kulturang Filipino sa panahon ng kolonisasyon ng mga Amerikano. Binansagan itong balagtasismo ng pambansang alagad ng sining para sa panitikan na si Virgilio Almario. Yun yung continuation ng patriotic spirit of the 19th century. Natalo yung hukbo ng Malolos Republic, pero yung mga manunulat, hindi. So, ano nakita nila na delikado ang tayo ng Pilipinas dahil masyadong kabigha-bighani ang ginagawa ng mga Amerikano. Yung Americanization itself, nakakalimot ang mga tao, nakukuha. So, itong mga balagtasista, naisip nila na kailangan kontrahin ito. Kung natalo man tayo sa gera, hindi dapat pasakop tayo culturally. Ako guys, May mga batang nanonood. May mga batang nanonood, tol, wag ganyan. Mga kapatid, itong nausong flip top, totoo nga ba na balagtasan ang pinag-ugatan? Ako guys, pero sa pagtatalik naman, ako hindi natatakot. Mula sa strikto at disiplinadong sistema ng debate ng mga Makata, ito, at may sumikat na bagong uri ng paligsahan. Yun nga lang, labanan ito ng mga basag na berso. Ito mga kapatid, ang flip top. Pero paano nga ba ito nagsimula? Paano nga ba? Ito ay pataliman ng detalye, palaliman ng mensahe. Talas at bilis ng pag-iisip, maangas sa tono, Pero hindi ka pinapasok! Sige lang, pagkatapos niyang bumanat ng mga mahina niyang rhyme, sumigaw bigla at mabilis sa pananalita. Ang liga na to, pagalingan, pasakitan, palaliman ng live. Iyan ang mga armas sa duelo na kailangan sa flip top. aking chinilasin. Ayon kay Nestor Castro, isang cultural anthropologist, ang tagisang ito raw ay kombinasyon ng kultura ng hip-hop at sentimentong Filipino. Mula sa hip-hop ng mga artists na Amerikano tulad ng Eminem, pumasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga local hip-hop artists tulad ni Francis M. Meron naman tayong katutubong pamamaraan ng balagtasan. Kaya't nagsalubong nga panglabas na impluwensya ng hip-hop, katutubong impluwensya ng balagtasan ng mga matatanda. Hindi siya purely hip-hop, hindi rin siya purely balagtasan. So nasa pagitan siya. Sa Califordos nga pala itong laban na to. Pero ayon sa presidente at founder ng Flip Top Battle Philippines na si Alaric Yuson, aka Enigma, Representing stick figures. binase ang flip top sa purong hip-hop na inadapt lang sa Pilipinas. Nasaan yung puso mo ng critical? Isa siyang American at African-American art form. Na tungkol sa ganun, urban living sa New York. At so, bali may mundo ng hip-hop, may mundo ng battle rap. Sa mundo ng battle rap na yun, nag-evolve yung battle rap. Unang event ng Flip Top nung February 6, 2010. Ayun, application lang ng battle rap dito sa Pilipinas. Hindi maiwasang maikumpara ito sa balagtasan. Pero
marami ang pagkakaiba nila. Isa dito, di tulad sa balagtasan, may isang paksang pinag-uusapan. Sa flip top kasi, ang tema, anything under the sun. Iba't ibang styles at iba't ibang strategy naman pwede mong gamitin sa battle. So, pwede ka rin mas seryoso, pwede kang mas patawa, pwede kang mas makata kung tawagin. Ayun, depende talaga sa MC. Sa flip top, tataasan, laitan, bastusan, siraan ng pagkatao, mas marumi, mas bulgar. Pero take note, sa pinakamalikhaing paraan ng paglalahad. Kadalasan yan ang nagwawagi sa sagupaan. Pero as a general rule, kapatid, bawal ang pikon. At dito po sa The Collective sa Malugay sa Makati, ginaganap ang ilan sa mga battle. Sa flip top, talagang nalimitahan sa pagpapataob sa kalaban sa pamagitan ng panglalait, pangungutya, may mga halong kabastusan nang hindi tinitignan na offensive. Kasi ang maganda sa flip top, kahit na ganitong nagmumurahan na, pagkatapos friends pa rin. Well, sinasabi nila na isang malikhaing debate rin naman daw ang flip top na gumagamit ng mga makukulay na salita at may sariling batas ng ritmo at sukat. Kaya hindi kaya baka pwede na rin ituring ito na modernong bersyon ng balagtasan. Yun nga lang, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sige lang, magsisigaw ka dyan na ikaw ang kanang kamay. itinuturing ni Virgilio Almario, National Artist for Literature, ang flip top bilang modernong paraan ng pagtula. Kahit paano kasi merong rhythm yung kanilang pagsalita, may accidental rhyming. So, yung kanilang paraan ng pagsasalita ay maituturing nating parang mas modernong version ng paraan ng pagsasalita noong araw ang mga tumutula. So kung ngayon, yung flip top ay tuturing nating mas the latest invention, maaari nating tawagin ito na reworking of the same kind of genre. Yung pagtula na nagtatalo. Sang-ayon din naman si Felipe De Leon Jr., chairman ng National Commission for Culture and Arts, na bahagi ng pagbabago ng tradisyon at kultura ng Pilipinas ang flip top. Hindi sa balagtasan at nagawa ng kanta. Familiar mo kung sa flip top? Oo naman. Yan ang makabagong balagtasan. Kasi ang tradisyon, mali ang pagkakaintindi ng mga Pilipino sa tradisyon. Akala mga Pilipino ang tradisyon ay mga isang bagay na makaluban na hindi nagbabago. Pero si Enigma at Dr. Corosa, iginiit na hindi dapat ituring na modernong bersyon ng balagtasan ang flip top. Magre-resign na ako sa battle rap bilang... Hindi mo siya pwedeng sabihin modern balagtasan kasi may salita naman tayo para sa kanya, which is battle rap. Iginagalang ko yung paglitaw ng flip top at hindi ko sila minamasama. Talagang may karapatang lumitaw ito bilang anyong sining. Yun nga lang, may mga tao kasi na ewan ko kung ba't kailangan nilang gawin na tawagin ito na modern balagtasan. Kayong hindi naman. Yung sa flip top, buti na lang ikaw dumalo. Sikat nga ang flip top, pero ang tanong, unti-unti na nga bang napapaglipasan ng panahon ang balagtasan? Ang ama't ina. Sa panahon ngayon, hindi nga ba tuwing buwan ng wika sa Agosto na lang natin naririnig ang balagtasan? Sa palagay ko, dahil yung balagtasan ng appeal na lang niya ay nasa mga matatanda, unti-unti siyang mawawala. Hanggat hindi siya nakakakuha ng appeal sa kabataan, malilimitahan na lang siya sa mga formal na okasyon tulad ng sa eskwelahan kasi nire-require ng teacher. Ang anumang klase ng sining, anumang klase ng kultura, kapag hindi tinatangkilik ng kabataan, eventually mawawala. So sa akin palagay, pero ako personally nanghihinayang doon, maganda ring mai-preserba ang balagtasan, pero palagay ko mare-replace na nga siya ng klase ng kultura ng nakababatang henerasyon at yun nga yung pagdadala ng flip top. Pero balagtasan man o flip top, pareho naman itong epektibong paraan
ng pagtaas ng antas ng malikhaing paggamit ng ating wika. You have to do it justice, kumbaga. Hindi ka rin papayag na makabuo ka ng mahinang kalidad na sulat or speech o kung ano man. Yung paggamit ng sariling wika natin. Hindi nagsasagutan sa paraang Ingles, hindi po pwede dyan yung paarte-arting lengguwahe, yung talagang buhay na wika ng mga Pilipino tulad ng sinasalita natin sa pang-araw-araw. Yung natural sa atin, Lalabas yan. Hihiramin natin yan kasi naobserbahan natin, ano ba ito? Ano bang kaya? Ano ba ang gusto ko rito? Ano ba ayaw ko rito? Tanggalin natin yung ayaw natin. Hanggang maangkin natin, babaguhin natin ang anyo. Wala tayong hindi binabago. Kaya hindi ko nag-aalala sa mga bagong dating ngayon. Balang araw, Pilipino na yan. i-co-op natin yan. I-co-op, ini-indigenize natin, pinipilipinasin. Mabubuo na yung identity nung pinanggalingan. Ultimately, babaguhin natin yan to adapt to our way of life. Mahalaga kasi nga yung pagkakaroon nga ng isang bayani. Pero bukod dito sa pagiging bayani ni Balagtas, ito yung bayaning makasining at malikhain. No, hindi lang basta bayani na marunong kumitil ng buhay. No? Ito, kumbaga ginamit niya, ito siguro yung pinakamaganda sa gawa ni Balagtas. Yung ginamit niya yung sining. So baga hindi marahas, kundi mapayapang paraan ng pagtunggali, pagbangga o pagtulig sa isang nagaharing uri. Kahit madugo ang nakaraan, ayokong tantanan. Nagmana kayong dalawa sa inyong mga lolo at angkan. Pagkat history repeats itself, oo, tandaan. Mga kapatid, flip-top man o balagtasan, iisa lang katotohanan. Ang pagpapahayag ng kultura at ating kaluluwa. Yan ang hindi pwedeng pigilan. Pero mga kapatid, tandaan, bukod sa pagkain, damit at tahanan, para tunay na mabuhay ang isang bayan, kailangan natin ng tugma at talinhaga. Yan po ang history sa gabing ito. Ako po si Lord de Vera nagpapaalala. Kung walang kasaysayan, wala tayong saysay. Mga kapatid, mabuhay si Balagtas. Yo! 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 Ako si Francisco, taga Cisco. Kung gusto nyo, tumayo na lang tayo. Kung ayaw nyo mapalo, ang inyong ulo. Bring it down, yo! Yes, yes, yo!